Na-challenge ako actually. Oo, yung gagawin. Ang impression kasi ng iba, na hindi, ano lang yan eh, magsisex lang naman. Hindi pala ganun eh. Na-discover ko rin first hand na mas mahirap ang preparation when it comes sa characters. Kasi, sabi ko nga kanina, mas madali for me na gumawa ng rom-com lalo na sa series, sa TV, kasi parang lagi ko siyang ginagawa eh. Pero when it comes sa every scene na may eksena kami na sexy, love scene, kailangan ko talagang ma-explain, mapag-usapan, makuha yung trust at magbigay sa kanila yung trust na kailangan nilang maintindihan kung bakit namin ginagawa ito. So, importante sa akin yan eh, kasi yun nga, lalabas at lalabas kasi sa mga eksena kung prepared sila sa characters. I'm sure kaya ka nahirapan nila sa because this is your first time to do a sexy film. Yes. Pero, syempre, so there will be a second time. Sana. Looking forward ako din. Looking forward ka to another sexy film project. Actually, gusto kong gumawa ulit. Pero yes. Nakakaano siya eh, nakakatuwa rin siya in a way. Fulfilling siya for me bilang isang director or artist. Kasi, just like sa dating kasi, nung nasa chatro ako, magkwento ko lang, pinangarap kong maghubad eh, sa isang play. Hindi, seryoso ako, kasi hindi basta-basta maghubad. Hindi basta-basta. Kailangan talaga siyang i-prepare yung sarili. So that's why ang taas ng respeto ko sa mga artista, sa chatro, tsaka sa pelikula, na nagagawa nila. Hindi. Hindi ko nagawa. So yun po. Thank you, ma'am. Salamat po. Sa basis naman, nung nalaman nyo na ang susunod yung project is Servidoras. So, ano yung naging reaction nyo to think na magkakasama na kayo dito, tsaka binigay niya yung script na direct? Yes. Ako po, I'm very happy. Kasi last ko po na ginawa, December pa. So parang ito po yung comeback movie ko sa Videobox. So I'm very, very happy. Second film na? No. I forgot pang ilan na. Yeah, but I'm very happy overall. And of course, dahil I direct din na kababayan ko siya. So I'm very, very happy na Bacolod. Yeah, na one of director na ka-same ko na province, tapos naka-work ko siya. So I'm very, very happy talaga. Yan sa akin po, nagulat ako kasi matagal din po akong nawala sa Viva Max talaga. Ang last talagang shoot ko last June pa dahil almost a year na, no? Opo, kasi lumabas din naman po ako. And then, binigyan po ako nung gayuma. Pero, I think next month pa po siya lalabas. Tapos, pagka uwi ko from lock-in, tinawagan po ako for Servidoras. So, very grateful na parang na-feel ko talaga nakabalik ako. And, parang naging bago din siya sa akin in a way. Kasi nga, iba din yung feeling pag nakakapagpahinga ka sa ganitong mga projects po kasi talaga. Ako rin po, masaya po ako nung nabigay sa akin yung story po kasi muna yung sinend sa akin. Nung nakita ko po yung title, Servidoras, sabi ko, napaka-social na title. Tapos naisip ko na rin po, may double meaning yung Servidoras eh. Siyempre, Viva Max po. Kaya na-excite din po ako since first time ko rin maka-work si Chloe, si Ayla, tsaka si Direk Ray po. First time ko lahat sila maka-work. Ang naka-work ko lang po doon na pangalawang beses, si Nathan. Siya po yung partner ko dito. And sobrang saya ko po nung nalaman kong may project ulit na dumating and mga bagong makikilala po. Yan. Since it's all of your first time to work with Direk, so how was it? How was the experience? Sobrang chill namin sa set, sobrang saya. Tapos nakapagkwentuhan din po kami, nakapag-open na po. Nakapagkwentuhan po kami sa set pag After the workshop na? Opo, sa shoot, pag wala, nagsiset up po, ganun, pag lunch break, dinner break, nakapagkwentuhan po kami. Kaya sa mga eksena po na gawa namin, sobrang komportable po namin kasi kilala po namin yung isa't isa, tsaka may tiwala po kami. Opo, may tiwala po kami i-direct. Tsaka, yun,
Thank you, Direk. Yes, yes, of course. Tsaka masayang ka-work si Direk, chill lang, and then makakakuha ka ng mga aral sa mga nakaraan niya, yung mga dinanas niya before. Yes, and ayun, very thankful talaga ako. Yes. Ako din po ganun. Very, lang po kasi yung buong set eh. Lahat po ng prod bagaan kasama talaga. Tapos, walang mainit ang ulo sa amin. Lahat kami nagtatawanan lang po talaga. Minsan nga ang hirap tanggalin sa eksena. Yun po. And si Direk kasi willing din po siya, open siya to collaborate with us. So, yun po, na-appreciate po namin yun. And yun, naging safe lang po talaga yung environment. Alright. Dito lang kayo nag-shoot direct sa Manila. Ito lang scout area. Okay. So, bilis Naliinap. lang. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. That was Ms. Lea Saltero, People's Journal Philstar. Thank you po. And ABS-CBN Entertainment. Up next, we have Sir Neil Ramos from Tempo. Direct, sabi ko oras na focus muna tayo sa may worry ba na somehow mag-affect sa software society na depending na lifetime even na sila mismo natawa nila yung mga offer ko sa plan up balado Naisip ko rin yan, pero nangyari naman talaga yan eh. Totoo naman nangyayari yan eh. Madami rin akong mga nakilala in the past na ganun talaga. Ang point lang naman dito is that yung sex is power. Aminin natin yun, na nangyayari talaga sa lipunan yun. Ang tawag nga nila, minsan ginagamit na lang kung may mukha ka, maganda ka, di ba? Bakit di mo gamitin? Especially na wala kang, sa case kasi ng mga ng characters nila, nakikita nila yun as a source of power yung sexism. So, I don't think, siguro, wala na akong magagawa, hindi ko na-control kung ma-offend ang tao. without giving away so much like may redeeming factor ba, may redemption ba yung mga Yes, of course. Importante kasi yun eh. Kasi ang importante kasi dito na yung human eh. Nagkakamali tayo today, pero hindi ibig sabihin, hindi tayo walang magbago bukas. As simple as that. Yun yung hinanap namin sa character. Kasi isa yan sa pinag-usapan namin during the workshop. Isa rin kasi sa worry ko yun eh. Yun ang point mo. Pero yun nga, may redeeming factor kasi na pwede tayong makabawi in a way. Kahit magkamali tayo ng decision, whatever. Kahit sa buhay natin, gano'n naman talaga. So siguro, sana yun yung makita nila. Maliban, imbis na yung, na ma-offend sila. Yung redeeming factor. Na pwede, yun nga, sabi ko, kung nagkamali ako today, ibig sabihin, mali pa rin yung gagawin ko bukas. Pwede akong gumawa ng tama. Yun po. Thank you. Di ako na-define ng kagkakamali. For me, siguro, yes, you can, being empowerment woman naman, hindi naman ibig sabihin na dahil gumagawa ka ng sexy movies, hindi ka na empowerment woman. Siguro yung sa movie namin ng Servidoras, sobrang daming makukuha nilang aral. Yes. And I'm very, very excited na mapalabas to. And hindi, I know na yung mga tao, sabihin nila, sexy movies to. But, kung papanoorin nila to, hindi nila maramdaman na sexy movies to. Kasi maraming aral yung mapupulot nila sa movie na to. And I'm very excited na ipapalabas to. And dahil dyan, yes, empowered woman pa rin kami. Ako, hindi na... Papagkakaunawa ko lang sa question na your characters are not per se kayo, hindi lang babae. It empowers you to put your characters na ito.
Syempre nandiyan naman po lagi yung stigma na na-objectify kami, especially gumagawa kami ng mga sexy movies dahil wala, may sexy lang yan, maganda lang yan. Pero dito din po sa movie, make sure naman namin na hindi lang kami basta may itsura or may ipapakita or kaya maghubad. Pero hindi lang as a character, parang as me, as myself talaga, na sa lahat ng projects, ang goal talaga is mapatunayan na meron kaming ibang gustong ipakita, may kaya kaming ipakita at ginagawa namin to, hindi dahil maghubad, pero of course, as a actor, gusto namin magbigay din ng aral, ng story na talaga namang nangyayari. Relatable siya. And buti nga yung Viva Max, siya yung matapang na platform talaga na naglalabas ng mga ganitong klaseng kwento na siya lang, Viva Max lang ang nagbibigay ng boses dito. Ang ganda po ng sagot ni Chloe. Tama po yun. Thank you, Chloe. Thank you po.